po bang pambalanse ang gamit ng Employers Confederation of the Philippines? Sinabi rin po nila na yung barya-baryang yan ay pinag-isipan. Yan po ba ang inabot na pag-iisip ng mga malalaking mga negosyante? Napakamatapobre naman po ng Employers Confederation of the Philippines. I am challenging them. If you believe that 50 pesos is enough and minimum wage is enough, pag minimum wage tayo lahat. Yun ang tama dyan mga insan. Ako, saludo ko dyan. Payag na payag ako dyan. Yun o, magandang araw sa atin mga insan. Reaction Insan, muling nagbabalik. At eto na nga mga insan, pag-uusapan natin to ngayon. Bigyan natin ng reaction yung panayam ni Kamanggagawa Party List Eli San Fernando kaugnay doon sa pagpapasa ng 50 pesos na wage hike. Dapat nga kasi yung 50 pesos na yan ay 200 po yan mga insan. Kaso nga lang medyo hindi po natutukan at hindi po na priority ng mga kongresista at ng sa Senado. Medyo nagkagulo po ata sila mga insan at hindi malaman kung 100 o 200 ba. Kaya ang naiipit ngayon is yung mga maraletang manggagawa na kagaya po natin mga insan. Pero bago natin ituloy mga insan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, syempre mag-subscribe po kayo at isang like naman dyan at hit nyo ang notification bell para ma-update kayo pag may mga bago tayong video. Happy na po tayo dyan mga insan, wala pong bayad yan, kaya eto na. Sabi naman po ng wage board ay kailangan balansehin din naman yung interest ng labor at employer. Alam niyo po, 30 taon na po yung sinasabi na kailangang balansehin. Ano po bang pambalanse ang gamit ng Employers Confederation of the Philippines? Sinabi rin po nila na yung barya-baryang yan ay pinag-isipan. Yan po ba ang inabot na pag-iisip ng mga malalaking mga negosyante? Napakamatapobre naman po ng Employers Confederation of the Philippines. I am challenging them. If you believe that 50 pesos is enough and minimum wage is enough, pag minimum wage tayo lahat. Yun ang tama dyan mga insan. Ako, saludo ko dyan. Payag na payag ako dyan. Yung mga mayayabang na kongresista, yung mga mayayabang na mga mayayaman na yan, yung mga malalaking kumpanya na yan, yung mga manager at yung sino pa yan, lahat dyan mga insan, sama na natin yung buong politiko, lahat kayo, lahat ng mga lalaking sweldo, di ba? Subukan nyo naman kahit isang taon lang. O sabi na natin, challenge lang naman yan, 3 buwan na lang, minimum din yung sahod ninyo. Tingnan natin kung paano nyo mararamdaman, kung paano nyo gagastusin yung minimum na sahod ninyo sa loob lang ng isang kinsenas, di ba? Sobrang hirap yan budgetin mga insan, lalo na kung malaki ang pamilya mo, lalo na kung may pinag-aaral ka, lalo na kung tumataas din yung mga bilihin ngayon, tumataas din yung bayarin sa kuryente, tumataas yung bayarin sa tubig, may internet ka pang gagamitin siyempre para sa pag-aaral ng mga anak mo, di ba? Kung nagkasakit ka pa, di ba? Pang maintenance pa yan ng nanay mo, lola mo, nakasama mo sa bahay. Di ba, insan, napakahirap mga insan. Itong mga mayayaman na ito, hindi nila ramdam yan dahil mapera sila. Pero tayong mga ordinaryong Pilipino na nagpapakahirap para lalo silang yumaman sa lakas paggawa natin, nagpapakasasa, di ba, sa laki ng pera. Pero yung ibibigay sa atin na dapat nating makuha na dagdag sahod, tagal nilang pinag-iisipan. Yung 200 naging 50 na lang. Biruin mo yung mga insan. Binarya-barya na lang tayo. Hindi tayo nila pinapriority. Samantalang tayong mga manggagawa ang dahilan kung bakit yung mayaman sila ng todo dahil dun sa lakas paggawa natin na ipinibenta natin sa kanila sa minimum wage lang. Kaya ako sangayon ako dito kay Congressman Eli San Fernando na sige, lahat magsubok na maging na maging minimum wage lang. Tingnan natin kung kakayanin nyo ba. Tuloy natin ito mga insan. Alam nyo po, kadalasan ang pinakikinggan po ng mga regional wage boards, yung mga malalaking mga negosyante. Tama! Kaya kalahin nyo po, ang hinihingi ng mga manggagawa, 100 to 200 pesos legislated wage increase. So, pareha yan, Ma'am Cheryl. Sobrang barya sa kinikita nila. At kung gagamitin po ng mga malalaking negosyante na argument yung mga micro enterprises, have they read the Section 6 of the proposed bill? Exempted po ang mga micro enterprises. Meron na rin po tayong BILO. Pinapanakot kasi nila yan na magsasara yung mga malilit na negosyo. Hindi po kasama dito sa taas sahod. Ang pinatutungkulan
pinagmulan po dito yung mga malalaking negosyante Yun. na nag-i-employ ng 70% of our workforce. May mga kakayahan. Na may kapasidad sila na magtaas ng sahod para sa kanilang mga manggagawa. Kung hindi po naipasa ang 200 peso wage hike bill noong 19th Congress, ano po yung mga hakbang nyo para matulak ito ngayong 20th Congress? Ngayon po sa 20th Congress, si UCP Party List and other colleagues in the 20th Congress, they have already filed the legislated wage increase 200 pesos and we will be Yun. one of the co-authors of that. Magandang balita And I yan, believe Kung we Eli. will invoke the Rule 48, Section 48 of the House Rules. Lahat ng mga hindi pumasa, hindi naging ganap na batas pero umabot hanggang sa bicameral conference committee meeting, mababypass na yung first reading, so diretso second reading. So that will be one of the tactics that we will be employing in the 20th Congress. But nevertheless, for our workers, not less than 100 pesos po ang panukala natin. Yan. Kaya naman ako suporta ako sa kamanggagawa mga insan eh. Kasi ito talaga ngayon sa panahon natin. Sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng kasangga. Ito ang kamanggagawa. Ang magiging kasangga natin para makuha natin bilang manggagawa kung ano yung nararapat sa atin. Kaya saludo ko sa iyo, Congressman Eli San Fernando, sa iyong adhikain na matulungan ang ating mga kapwa manggagawa sa hangarin nila na kahit papaano naman magkaroon naman ng magandang pamumuhay dito sa ating lipunan, di ba? Mga insan, hindi na yung palaging yung mga mayayaman na lang ang napagbibigyan, yung mga mayayaman na lang ang mas yumayaman at yung mga manggagawa ay nananatiling mahirap at dukha at mananatiling manggagawa na lang talaga hanggang sa kanilang mga kapu-apuhan. Hindi naman tama po yun na kung sino pa yung mga manggagawa na siyang naghihirap ng todo sa mga kumpanya, sila pa yung bibigyan lang ng kakarampot na sweldo. Diba? Panahon na po ngayon mga insan na maisulong na yung living wage, yung sahod na makakabuhay talaga sa inyong pamilya, sa ating mga pamilya. 'Di ba? Para naman kahit papaano, hindi naman natin matatawag yung sarili natin na hikahos sa buhay. Dahil yung ating kikitain ay living wage na, nakakabuhay na ng pamilya. Kaya naman ako hanggang sa dulo, susuportahan ko po itong si Kamanggagawa Party List at si Congressman Eli San Fernando. Kaya maraming salamat sa inyong panonood mga insan at tuloy tayo sa pagsuporta sa Kamanggagawa Party List. Mabuhay po tayong lahat. Ingat po kayo.